Good morning. Before we proceed, allow me to read the passage in Scripture. Matatagpuan natin sa James chapter 1, verse 12. And it says here, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him." Okay. Napakaganda nung talata na to, no? Kasi sinasabi nga na mapagpala daw yung mga nag ano nagpapagal, no, yung mga pupunyagi sa gitna ng mga pagsubok, no, at sila daw ay makakatanggap, pangako ito ng Panginoon, sila ay makakatanggap ng crown of life, ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ayan, napakaganda po, no? Paalala po sa atin na sa buhay natin, napakarami po mga challenges tayong maring pagdaraanan, pero huwag tayong manghinawa. Because number one, andyan ang Panginoon. Ika nga, ano lang siya, He is just a phone call away, no? At any time we pray, God will always be there. And He is able and willing to hear and answer our prayers, provided provided we surrender to Him. Yun naman po yun, no? Ah, Hindi naman siya namimilit, kahit kailan di naman mamimilit ang Panginoon. Ang kailangan lang, we surrender to Him, believing that He knows what is best for us. Tayo'y manalangin. Dakilong Diyos, salamat po sa araw na ito na kami po'y pinalalahanan po ninyo na maging magpapagal sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga hamon sa buhay. Lord, salamat po at amin na at any given time, pag kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng iyo pong kapatawaran at nagpapasako po sa inyong kalooban, Panginoon. Tiyak po na hindi niyo kami bibiguin at tiyak po na hindi niyo kami iiwanan. Maraming maraming salamat. We lift up to you our class today. May you continue to open our eyes and minds, Lord, that everyone may also understand and prepare themselves, oh God, for the forthcoming DOH massage licensure examinations. We even pray for those who are not yet with us. Nasa man sila naruroon, Panginoon, pakiingatan niyo po sila. Gayon din po ang mga mahal sa buhay ng bawat isa na kasapi po ng klase na ito. Pinupuri namin kayo, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Or like what we have said, ito'y huling bahagi, no? Nasa huling yugto na tayo ng ating pong pangatlong module. At ang module na ito ay katulad po ng sinasabi natin, dito na magsisimula ang inyong graded uh, quiz. No? You'll be having tatlong graded na quiz at 50-50 yung bawat quiz na ito, 50 items. And after the three quizzes, magkakaroon din kayo ng final exam. Okay? So sa lahat ng quizzes na to at sa inyo ding final exam, dito kukunin yung inyong 75%. Kapag kayo ay lumagpas sa 75%, that means you are uh, ano na po, no, qualified kayo na makonsider ang inyong oral and practical exam ng mga videos. Okay. So, ganun din po sa DOH tulad ng nabanggit natin sa AO 2010-0034. Kailangan ipasa nyo muna yung written examination, and then once you pass the written examination, then you are allowed to take the oral and practical examination. Like what I said, ito na yung huling yugto ng ating pag-aaral, no? Pag-uusap patungkol sa the practice of massage therapy. And then mamaya mag-usap tayo kung gusto niyo diretso na tayo agad, magkakaroon na kayo ng graded quiz by tomorrow, or kung gusto niyo naman, depende sa inyo. Kung gusto niyo mag-break tayo ng one day tomorrow para you have time to review your notes,
Tandaan nyo, graded po ito, no? So, ibig sabihin po noon, i-document natin yung result ng uh, unit test by tomorrow or kung sakaling bukas tayo matutuloy. Okay? So, i-reserve na lang natin yan para sa mamaya after class. Tuloy tayo ngayon sa ating discussion and allow me to share with you our slide. Last week na pag-usapan na natin ano ba yung mga requirements. Well, of course, we went through all the nitty-gritty, yung mga panimula ng ating discussion ng practice of massage therapy. Yung practice of massage therapy has something to do with the laws, with the directives coming from the Department of Health, no, na yun ang batayan ng ating mga ginagawa patungkol sa ating paghahanda, no, at lalo na sa practice natin bilang mga massage therapists. Na pag-usapan natin yung code of ethics, di ba? We already have an idea what a code of ethics is. And then ano yung mga iba't ibang mga stakeholders na kinakailangan tayo involved. Kinakailangan meron tayong pake, no? Hindi pa pwedeng walang pake. Dapat tayo ay merong involvement sapagkat tayo ay bahagi ng wellness industry. At kung DOH ang tatanungin, tayo ay bahagi ng health, no? Health industry actually, no? Ng buong kabuuan ng health industry kabahagi po yung nagmamasahe po dyan. Bakit kamo? Kasi tayo ay binigyan ng DOH ng lisensya. Tayo bibigyan ng lisensya ng DOH sa pamamagitan ng Certificate of Registration. Kaya muli na, paulit-ulit nating sinasabi, ang Certificate of Registration is a privilege. No? Never ito naging right. Hindi natin karapatan magkaroon ng lisensya. Pero kapag tayo o kayo ay naipasa ninyo ang mga pamantayan ng kagawaran ng pangkalusugan at handa din kayong sundin yung mga alituntunin na ito, no, na ayon sa AO 2010-0034, then kayo ay mabibigyan din ng pribilehiyo na ito. It's a privilege that's been given by government. No? Kaya, yun, tulad ng sinasabi natin, kapag tayo ay lisensyado na, tayo ay LMT, you have the right to ano yun, affix, no, sa inyong pangalan. Juan de la Cruz, LMT, Licensed Massage Therapist. So yun na yung ano natin, no? Yun na yung may pagmamaya, hindi naman may pagmamayabang. May pagmamalaki natin, no? Pagka kayo ay nag-home service, hindi na kayo mahiyang maningil ng saktong singilan. 'Di ba? Yung nung ako ay nagmamasahe pa nung araw, naka-base pa ko diyan sa Manila, gusto ko mag-sideline, nung one time na kasi 2020, 2004 pa po ako naging LMT actually. Matagal-tagal na rin. Nung time na yun, before that, no? Kasi nung katatapos kong nag-aral ng aking masteral sa Japan, ako'y pinadala ng DOH, no, sa aming opisina sa Health Policy Development Bureau. Pinadala po ako for a scholarship sa Tokyo, Japan. At yun nga, nung marunong-runong na ako ng shiatsu, ang yabang-yabang ko na, no? Sabi ko, ang aking shiatsu ay Japanese inspired. Yeah. Kaya lang, hindi ako pwedeng maningil ng mataas na singilan. Kasi nung time na yun, wala pa akong lisensya. Okay? That was 2001 or 2002 nung ako'y umuwi from Japan. Yun nga, tulad sinasabi ko, kapag wala kang lisensya, medyo may pag-aalangan kang maningil ng mataas, no? Kahit na sabihin mo, nag-aral naman ako sa Japan eh. Ang tanong, may lisensya ka, di ba? Hindi mo may pagmamayabang yun eh. Kasi babalikan ka ng client. Sir, meron ba kayong lisensya? Yan. Yan. Okay? So, nauuwi dun sa kayo na pong bahala, sir, kung magkano ibigay niyo po. Di ba? Oh, ganun talaga yun eh. Ganun ang buhay. Anyway, so here we are. Balikan lang natin ng content, ating discussion dito regarding sa Certificate of Registration. No? Ang Certificate of Registration ay siya po yung ating lisensya. No?
kung wala ang iyong pangalan doon sa talaan, meron kasi sa DOH yung isang logbook. I don't know if it's still there, no? Pero yung logbook na yon, nakasulat yung unang-unang naglisensya, no? Nilisensya ng DOH noong panahon ng Hapon. Okay? Meron na nung panahon ng Hapon. During the 1940s, merong Pilipino na parang nag-iisa lang siya nung time na yon na nilisensya ng DOH. Although wala pa talagang programa, pero hindi ko alam kung paano yun nangyari. Basta may lisensya at sunod-sunod na po hanggang sa kasalukuyan. Kaya hanapin niyo po yung aking license number TI to 2010. Hindi. Train institution pala yun. Hindi ko pala matandaan yung aking license na. Hala. Anyway, so ganun po, no? And then kung kayo maging license, yun po, lalabas po yung pangalan po doon sa logbook na yun. Sabi rito, all examinees who have passed the required examination shall be issued a certificate of registration duly signed by whom? Duly signed by Engineer Annette Tan, no? Yung ating pong current na chairperson ng Committee of Examiners for Massage Therapy and approved by the Secretary of Health. So ibig sabihin po noon, permado ng Secretary of Health yung inyong lisensya, yung ating lisensya, no? Kaya ganun po isa katibay. Ganun katibay po siya, no? Hindi lang basta siya kaya sa yung mga nagbabalak mag-cruise ship, yung mga ganun, no? Pagka pinagtapat mo yung in situ tsaka license, talagang mas priority nila yung license kasi iba yung dating ng lisensya, no? Iba yung dating ng lisensya. Kaya yun po. The certificate of registration shall bear the recent picture and signature of the successful examinee and will be valid for how long? Kailan valid yung inyong lisensya? Forever? May forever ba sa license? No? 3 years, no? Hanggang 3 years lang po 'yan. And you have to renew your license para kayo ay manatiling valid na lisensyado. Yung lisensya ay valid. Okay? So ayun po, yun yung halaga no ng inyong pong pag-submit sa DOH ng picture na passport photo na mayroon pong nameplate no sa baba. Yun yung pong pangalan po naka-indicate po doon sa baba. Okay? From the date of issuance and the payment of registration and miscellaneous fees shall be paid to the Department of Health. Renewal later on you will find it out that renewal will be done at the regional offices of the Department of Health. Huwag kayong bumalik dun sa kung saan kayo nag-exam. Kasi po ang CEMT ay nagpapa-exam lamang. Pero hindi po sila authorized na mag-renew. Ayan. And the COR or the Certificate of Registration shall be posted where? Yan. Kung saan kayo nag-work na spa. At sabi nga rito, posted near the comfort room or the CR? Hindi, no? Sabi niya, posted conspicuously. Ayan. Huwag na lang ipa-spell, no? Mukhang mahirap-hirap i-spell siya, no? Pero, ibig sabihin po noon, it should be posted wherein madali siyang makita, no? Pagka pumasok po yung sanitary inspector, pag pumasok po yung taga Bureau of Licensing Division ng office ng inyong city or municipality, makikita niya agad, no? Makikita niya agad kung sino-sino yung mga lisensyado sa spa na yan. Yan. Okay? So, ayun. So, it should be posted conspicuously. No? Very clear yung instruction po ng DOH. Ang sumunod naman ay a massage therapist shall apply for the renewal. Ito na yun, no? Of the certificate of registration. Okay? And of course, the payment of the miscellaneous fees. As we have said, mga nasa vicinity lang po ng mga 150 naman po yun eh. Mura lang yung renewal, no? He will do this on his or birth month to any regional health office. Okay. Sa kanyang birth month. So kung ikaw ay ang birthday mo ay kunwari February 29, no? Meron ba 29 ngayon, no? Meron, no? 29. At pwede mong i-renew ang iyong lisensya doon pa lang, no, sa February 1st, pwede na, no?
Eh kung trip mo naman sa February 14, yan, pwede. No? Basta buo sa buwan na yon, pwede mo siyang i-renew. And then, saan mo siya dadalhin? Okay? Dalhin mo sa pinakamalapit sa iyo na regional health office, or nowadays ang tawag ng DOH diyan ay Center for Health Development, no? Or CHD. Yan. CHD. Bawat region merong CHD, no? Yan yung unang ano yun yung bagong katawagan ngayon ng DOH Regional Office. If you're in Manila, ang Calabarzon at ang Mimaropa na CHD ay matatagpuan sa Quirino Hospital Project 3 ba yun? Project 4? Project 3? And then sa Cubao. Ayan, hindi na kayo maliligaw nun. Nasa Cubao lang po 'yan. Okay? So that's for the regions Calabarzon and Mimaropa. Okay? Pero po sa Metro Manila, kung ikaw ay nasa Quezon City, kung ang Metro Manila naman ay nasa NCR. Yung DOH NCR or yung CHD NCR matatagpuan doon sa Wilfierville, Barangay Wilfierville, okay? Paranaque, ayun, doon sa Mandaluyong Loob. Yan, Mandaluyong Loob. Kasi paglabas daw Pasig na 'yon. Yeah. Okay, nasa Mandaluyong, no? Nandun sa Mandaluyong yung regional office ng DOH. Okay? So, yun po. Ah, yan. Mamimili na lang po kayo. Minsan naman kasi si Mima Ropa tumatanggap naman siya kahit na taga Quezon City yung magre-renew, or si Calabarzon tinatanggap naman po nila. I don't know nowadays kung ganun pa rin po yun. Okay? So, doon po kayo magre-renew. Ano yung mga requirements? Okay? Pagka kayo ay nag-renew, may mga requirements pero simple lang, no? Una-una, yung health certificate, ganun din, no? Hihingan po kayo ng health certificate, and then yan, yung PTR, no? The current professional tax receipt. Ano po yung PTR? Okay? Uh, Gusto ko lang, ewan ko lang kung nabanggit ko last meeting na Quezon City medyo meticulous sila pagdating doon sa katawagan ng PTR, no, professional tax receipt. Because to them, they interpret the PTR as someone who has a PRC license. Ayan. Okay? I don't know. Yeah, really, I don't know kung binago na nila, pero nung time na before the pandemic, no, nasa Manila, naka-base pa ako ng Manila noon, yun po yun, no. PTR is only for the ano po, for the professional, ano, yung mga PRC license. Okay? Kaya hirap na hirap akong hingan. Well, of course, ang AUSA no nasa Quezon City, nandoon diyan sa Holy Spirit, hirap na hirap ako, no? Kasi yun nga, number one, hihingan ka ng ano, kailangan mo seminar para doon sa mga HIV AIDS, no? May seminar ka pang ganun. And then kasama mo yung mga naggagandahan ng mga commercial sex workers, no? Sinama doon, no? Kaya iba yung feeling eh, no? And then pagdating doon sa City Hall, iyan na, doon na sa PTR. Pagdating sa PTR, hindi nila tatanggapin, no? Kaya napilitan akong lumuwas ako ng Manila at doon ako kumuha ng aking PTR. Peace, and then for 3 years, blah, 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 yun. At agad kong nakuha yung aking PTR. Kaya mahalaga po ng PTR. Kung kayo pupunta sa City Hall or sa munisipyo, yung PTR ay ano po, ay yung PTR makukuha niyo po sa Treasurer's Office. Ayan, okay? Sa Treasurer's Office kayo pumunta. Doon kayo maaring kumuha ng inyong PTR. Okay? Receipt as payment of registration and miscellaneous fees for 3 years as prescribed by the DOH. So, yan po. Pero actually, ang nagdi-determine naman yan yung City Hall. Ayan, hindi naman DOH, no? At ang bayarin is
renewal. Okay. At by the way, mga ba kung makalimutan, hindi naman po let me check kung nandito po siya. Ayan, okay. Ayan. Okay? Certificate of Attendance for the 30 credit units. No, ito yung kung sa PRC ang tawag nila CPD, dito sa sa atin naman ay credit units, no? Continuing education training and massage conducted by accredited institutions, associations, and or trainers. Okay? So, ang magbibigay lang ng inyong 30 credit units ay yung accredited ng Department of Health, no, ng mga trainers, ng mga institutions or associations. Okay? So, heads up lang natin sa AUSA, mayroon tayong dalawang ino-offer na 30 credit units at dahil tayo ngayon ay medyo advanced na tayo ng konti, ginagawa na po natin through online, no? Yung ating 30 credit units at ilang ano lang, no? Sandali lang, hindi naman tumatagal ng isang linggo. No? Isang oras pwede na po 'yon, no? Okay. So, that's about the 30 credit units. Okay, and of course, the signature of the regional health director concerned shall be affixed. Dito po, ito na yung sa certificate of yung sa renewal ng inyong ng ating lisensya. Okay. Yan, tapos na po tayo doon. Now, ito na ngayon, no? Ito na yung medyo maganda-gandang ano natin. What about kasi nabanggit natin na ang ating lisensya ay isang pribilehiyo at hindi ito karapatan. So, yan, within 3 years, pwede mo ma-enjoy yung lisensya na yan. After that, kailangan mo mag-renew para manatiling valid, no? Yung iyong lisensya. Ngayon, ang tanong, sir, paano kung mayroon akong nagawang kapalpakan? Ayan. Okay? Pwedeng masuspend yung license, no? Or ma-revoke. Okay? Marirevoke yan ng ating CEMT, ng Committee of Examiners for Massage Therapy. On what grounds? Ano ang mga dahilan o mga bagay na sadyang maging daan para pwedeng ma-suspend o ma-revoke ang ating lisensya? Okay? Yan. Sabi rito, the committee or the regional health office concerned shall recommend to the Secretary of Health to reprimand. Okay? Ano ibig sabihin ng reprimand? No? Pag sinabing reprimand, ano 'yon? Ako to ilagay, handali ah. Ayan. Pag sinabing reprimand, para kang 'di ba, i-admonish, no, kakausapin ka o bibigyan ka ng o ng babala, no? Bibigyan ka ng babala. Anong gagawin niya? Wait, sabi niya, reprimand erring, ibig sabihin ng erring yung nag-error, yung nagkakamali ng mga massage therapist by or through suspension, revocation of the certificate of registration of all those found guilty after what? Due investigation on any of the following grounds. So, by the way, hindi automatic yung suspension, no? Dadaan yan sa investigation. Dadaan violation. Halimbawa, ito sa una nating example is conviction of a court competent. Competent of competent jurisdiction of any criminal offense involving moral turpitude. Ayan, no? Moral turpitude. Ano yung ibig sabihin no? Nabanggit natin na parang na-mention ko na in passing na pag sinabing moral turpitude, marami yan. Pwede yan maging bigamy, nagkaroon ka ng maraming asawa o bigamy pala, dalawa, no? Eh yan, pwede yung nag-smuggle ka, no? Na-involve ka sa smuggling. Okay? Na-involve ka, no? Or nanggahasa ka, may ginasa ka, yun. Kaso din po yun, no? Robbery, pagnanakaw, theft, yung ganon. So, anything that is, ika nga, parang detestable,
Hindi vegetable ha, detestable, kasuklam-suklam na mga gawain. Ganon, no? At ito ay kayo ay nahatulan ng isang korte, yun, pwedeng ground yun, no? Pwedeng ground yun pag mayroong nag-complain at dinala sa DOH, pag pinakita yung kaso na yan, no, na ikaw ay involved sa ganitong kaso, well, okay? Yun yung ground na pwedeng sabihin ng DOH, okay, I'm sorry, Mr. Tampol, yung empty, medyo matino-tino ka pa, no? Nakakausap ka ng maayos, and then magaling ka magmasahe, ganon. Pero nung nanalo, nung nung ikaw ay naging LMT, eh marami kang pinagdaanan hanggang sa ayun, medyo nagkaroon na ng lost thread, no, yung iyong utak, no? Naging ano ka na. Then seriously, no? Seriously mentally ill. Hindi lang kasi yung insanity kasi hindi yan yung ika nga ng mga abogado na lucid interval. No, yung lucid interval, yung may pasumpong-sumpong. Pero ito talagang dire-diretso na, no? Medyo nasiraan ka na ng bait, no? Hindi lang medyo, nasiraan ka na ng bait. Ganon. Yon. Yun ang delikado kasi pag nagmamasahe ka, nasiraan ka ng bait, mantakin mo na lang kung anong gagamitin mo diyan, no? Baka mamaya ginamit mo na gasolina, minasahe mo yung client mo, di ba? Eh kung namatay yung client kasi lumiyab, nasunog. O, wala kang kaso. Bakit? Kasi ano ka eh, mentally deranged ka eh. Pag napunta na yan sa korte, di ba? Pagka may ano ka, wala, absuelto si Tampulano. Ganon. Okay? Kaya ang ano ng DOH, kapag ka napatunayan na ikaw ay under a state of insanity, no? Merong result, merong findings sa iyo, no? Merong doktor na nagpapatunay na itong si Tampulano ay ano na siya, no? Na baliw na siya, no? Nung una, nung iniwanan siya ng jowa niya, medyo okay-okay siya, pero habang tumatagal, wala na, no? Nabaliw na siya. Pwede yang maging ground for the either suspension or revocation of your license, no? Okay. What else? Let's check. Ang sumunod naman ay fraud. Ayan. Okay, fraud. Uh, Na-mention ko na sa inyo, di ba? We are just doing a little review here. Ang fraud is, when you say fraud, ito ay panlilin lang. Okay? Fraud in the acquisition or renewal of the certificate of registration, dalawa yon, no? When you acquire, no? For a while. You acquire your license through fraud, ibig sabihin nun, ang ka doon, natukso ka, gumawa kasi hirap na hirap kang kunin yung iyong diploma or yung anong mga kailangan mo. And then doon ka nagpagawa, no? Well, of course, 'di ba? Alam naman natin kapag doon ginawa po 'yon, eh talagang ano 'yon, fraud 'yon, illegal po 'yon, no? And yet, yun ang sinabit mo kay DOH. Kanya lang, 'di ba? Tulad ng sinasabi ng ano ng Biblia, wala naman tayong gawain na hindi na maikukubli, no? Lalabas at lalabas 'yan. Parang usok 'yan na nilagay mo sa iyong kamay pagka ano, sisingaw at sisingaw. Ayun. Eh dumating yung panahon na may nag-report, no? Kaibigan mo or mahal mo sa buhay na ano, na gustong gustong to get even. Yan. Okay? Nireport ka ngayon sa DOH. Oh? Sinabi na yung si Tampulano na yan, yung kanyang lisensya, ano po yan, no? It was what acquired through fraud, no? May panluloko na ano, ayan. Pwede kang I think hindi lang ito suspension eh. I think ano to eh, no? Kasi major offense na to eh, no? Anong tawag niya ng mga abogado? Uh,
attorney. Ayun, nasa dila ko. Iniisip-isip ko. Papatulong sana ako kay Attorney Aligata. Okay. Ah, basta mayroong ab initio, no? Ibig sabihin nun, fraudulent siya from the very beginning, no? So, talagang hindi pwede, no? Kaya talaga, I think, ang revocation, ang ano na, ang iyong maging, ano dito, ah, maging, ah, maging desisyon ng CENT. Okay? The next one is gross negligence. No? Gross negligence, ignorance, or incompetence in the practice of his or her occupation. Okay? Ano yung gross negligence? Kapabayaan. No? Yung kapabayaan na yan ay nagbo-border doon sa talagang matinding kapabayaan. Okay? Halimbawa, halimbawa, 'di ba? Kung kayo nagmamasahe, siyempre dapat ano, 'di ba? Five basic stroke manipulations na gagawin mo, no? Kaya lang, alam mo yung patient mo hypertensive, no? Hypertensive. Alam mo talagang hypertensive 'yun. Pero biniraan mo siya ng ano, katakot-takot na taputment, no? Tapos of all places, dito mo siya binira sa kanyang liig, no? Talagang ganun, no? Kasi request no? Request. Yan. Pagka-request ba, pwede ba yon? Gawin natin kahit na alam naman nating mali o hindi pwede, lalo na mayroong medical condition yung client, no? Hindi pwede, no? Hindi pwede. Ay tayo mas nakakaalam eh. Okay? Kaya lang, dahil sa gusto mong pabigyan yung client mo kasi malaki mabigay ng tip, no? Talagang libo, no? Ganun. May client na ganun, di ba? Libo magbibigay ng tip. Ginawa mo. Ito ngayon, yung client na hospital or worse namatay. Alam naman natin pag hypertensive dito mo binira sa liig, 'di ba? Talaga nagputukan ng ano yan, parang fireworks yung kanyang mga blood vessels, no? So nagkaroon ng internal hemorrhage. Hemorrhage. Yeah. Patay. Patay yung client. Yan. Pwede kang kakasuhan ngayon, no? Gross negligence. Ayan. Okay? So, yun nga. Kaya mahalaga yung pag-aaral na to kasi dapat alam natin yung mga limitations. Alam natin yung mga saan tayo pwedeng gumalaw at hindi pwedeng gumalaw, no? At ano yung tungkulin natin? Ano yung gawain natin? We have to do our work, our job with utmost what? Ika nga, utmost care, no? And kung pwede nga, service excellence, ibigay natin. Hindi pwede pwede na yan, barat naman yan eh. Di ba? Ayan na, hayaan mo na yan siya. Hindi naman maayos magbigay ng tip yan eh. Yung ganun, hindi pwede. No, that wouldn't be an excuse. Okay? So another ground probably is, well, not probably, but one ground pwedeng ma-suspend yung license or ma-revoke is ignorance, incompetence, no? Doon sa ating gawain bilang massage therapist, no? So, ayan, no? It only shows na patuloy tayo dapat nag-aaral, patuloy tayo nagsasaliksik kahit na may lisensya ka na. Kasi kung if you commit an error and because nag-borderline siya doon sa ignorance or incompetence, pwede kang masuspend yung license mo or ito ay mai-revoke ng ating DOH, no? So ayun po. Ang sumunod naman, addiction to alcoholic drinks and prohibited drugs. Addiction. Alam naman natin, no, pag naging sugapa ka sa mga pinagbabawal na na gamot, okay? Or ikaw ay naging ano na, no, incorrigible ka na alcoholic, no? Talagang tuwing umaga yung breakfast mo quattro cantos, and then yung panangalian mo quattro cantos, yung hapunan mo quattro cantos, yung ganun yon. Pwede yung siya maging ground. Okay? Hindi ma-imagine ng DWIS paano ka magmamasahe kung you are under the influence of either drugs or liquor. Ayan. Okay? So, what else do you have here? Next one is failure to revalidate. Yun yung binanggit na natin kanina, no? Pagka umabot ka ng 5 taon, 3 years plus 2 years na hindi mo na-renew yung license mo, pwedeng ma-invalid yung license. And, okay, yung panghuli, other analogous
Ano ibig sabihin ng analogous? Pinahirapan pa tayo. Ibig sabihin lang doon, lahat ng anumang kalintulad na mga ah, kondisyon o situation, no, na nakakaapekto ng ating gawain. Ayan, analogous. Ayan. Huwag kayong mag-alala, wala namang spelling doon sa DOH exam eh. Okay? Pero just the same, when you encounter the term analogous, ibig sabihin nun, ah, kahalintulad. No? Any grounds sa kahalintulad ng mga nabanggit ng CEMT, no? AO 2010-0034 na ground para ma-suspend or ma-revoke ang ating massage license. Ayan, no? So, actually, review yan na kasi napag-usapan na natin yan last meeting. Ito na nga tayo ngayon, dito naman sa Section 5. Okay? Ano ang nakalagay sa Section 5 ng ating manual? Okay? Okay, tingnan natin. Ang unang ground, sabi nga dito, licensed massage therapist shall practice massage in accordance with the following. Yan. Okay? So tayo ay magmamasahe ayon dito sa pamantayan na ipinagkaloob sa atin ng DOH. No? Um, wala. Okay. Yung kanyang pamantayan ay, sabi nga dito, he or she must hold a valid certificate of registration issued by the committee and approved by the Secretary of Health. So may pinanghawakan tayo na lisensya, no? Yun po yung unang-unang napaka-importante na meron tayo, no? And then hindi po tayo inaalaw, sabi po rito, he or she should not use the doctor sign, open and close parentheses, no, doctor sign before or the letters MD, it stands for the medical doctor, doctor of medicine, I'm sorry, doctor of medicine after his or her name. No? May karugtong pa yan. In advertising his or her profession in the newspapers, calling cards, signboards, or any other means of advertisement. Okay? So, ibig sabihin nun, pwedeng LMT, pero hindi pwedeng doktor. Yeah. Okay? So, yan po. Hindi po tayo pwedeng mag-doktor-doktoran. Hindi po pwede po yung mga monkey pweng dyan, no? So kailangan LNT lang, pwede nating ilagay sa ating sa ating mga advertisements, no? Kahit na calling card, hindi po pwedeng lagyan mo ng doktor. Okay? Ang sumunod naman ay he or she shall not engage in any other occupation that may infect his or her hands and transfer the disease to another person. In case of disease infection, the massage therapist shall inhibit him or herself in the practice of massage until such time that the infection has been cured. Yan. So, sa madalit sabi, uh, pinagbabawal ng DOH na tayo ay magkaroon ng gawain na pwedeng magkaroon ng infeksyon yung ating mga kamay, no? Lalo na kung ito ay highly infectious, no? Or transferable, yung mga na yan, no? Kaya wag tayong padalos-dalos na magmamasahe na tayo ay na-involve. Ano kaya halimbawa nun? Yeah. Halimbawa, kayo ay embalmer, di ba? Kasi minsan may mga LNT na nag-i-embalmer. Yan, no? Nag-i-embalmer sila. Ah, ito lang, madali lang mag-embalmer eh. Kasi kung ano ang training natin sa DOH, sa anatomy, physiology, microbiology, and pathology, almost similar, no? Kaya ganon. Eh, ngayon, ikaw ay licensed na embalmer. At ang iyong client, the last time ay ano? No, yung iyong hinawakan, hinandle mo na bangkay ay namatay dahil sa infectious disease. At ikaw naman ay ganun, yun naman sa ano mo, you did, ang tawag nila, incision, yung mga ganun, no? Yung procedure ng pagtatanggal ng dugo, things like those. So nagkaroon ka rin ng contamination. Okay? Pag napatunayan at na ikaw ay nagtrabaho, nagmasahe, in spite of that contamination that you had, pwede kang matanggalan ng lisensya or maybe sabihin na natin pwede masuspend. Okay? Kasi ang sabi rito,
Kung ikaw ay na-infect, you have to wait until such time that you have been cured of that infection. Okay? So, common sense naman yun eh. Kapag infectious ka, infected ka, huwag ka magmamasahe. Okay? So, that could be one of the grounds. The next one here is, tuloy tayo, he is not allowed to prescribe. Ulitin ko, hindi po tayo pinapayagan na mag-prescribe ng any form of drugs or medical therapy. So tanong, sir, paano kung ano lang, kung paano kung yung mga ang tawag noon, yung mga herbal medicines, yung mga ganon, di ba? Hindi naman yung drugs. Well, I do not know what the answer to that kind of a question kasi basta hindi po tayo inaalaw ng DOS na magbigay ng, mag-issue ng receipt, no, ng prescription. Okay? Uh, any form of drugs or medical therapy. Ayan. Oh. So, awa ng Diyos, wala pa naman naging case ng ganon, pero we are not allowed to do that. No? Hindi tayo pwedeng magbigay ng anumang uri ng prescription kahit na ikaw ay LMT. Okay. So, ang sumunod ay we are not allowed to perform on any person by using or applying substances or preparation of any kind containing chemicals or materials that are detrimental. Yan, may kulang yung statement. That are detrimental to human health and hygiene. Ayan, no? So, hindi, yun nga, tulad sinasabi natin, ang piniprescribe lang ng DOH at inaalaw ng DOH na gagamitin nating massage oil are either of the two. Yung, ika nga, yung mineral-based or vegetable-based. No? Pag sinabing mineral-based, yan yung mga mineral oil, yung mga ganun, no? Mineral oil, pwede yan. Pero yung mga virgin coconut oil, basta anything that is plant-based, no? Or vegetable-based, pwede po. Okay? Kaya lang hindi po pwede po yung mga crudo, mga 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 gasolina, yung gano'n, no? Hindi po pwede po 'yon, no? Because that is not being allowed, no? Or hindi naman talaga 'yan bahagi ng ating practice. Okay? So, ang sumunod naman, he or she shall comply with the standard and scientifically accepted procedures and techniques in performing massage on any person. So, gawin po natin, ano po yung standard and scientifically proven na mga procedures ng pagmamasahe. No? Kaya, I'd like you to take note of the term standard. No, ano yung mayroong baseline yan eh, yung sinasabi ng DOS na karaniwang ginagawa. Kaya po pag pumasok dito yung lingam massage, standard ba ang lingam massage or not? Yeah, lingam massage, no? Or may iba marami silang mga katawagan diyan eh, no? Mayroon pang pinagandang tawag diyan eh, yung para daw uh, I forgot how it's being called. Yung pagpaparami daw ng sperm count, yung mga gano'n, no? So these are not standard. No, these are not standard. This is never even discussed during class discussions. No, wala ito sa syllabus ng DOH. No, kaya hindi ito inaalaw. No, hindi ito inaalaw. Kaya yung mga ibang LMT na gumagawa niya, pwede silang ireklamo, no? Pwede silang filean ng kaso sa CMT or maybe doon sa pinakamalapit na regional office, and then the regional director will be the one to endorse whatever action they might have doon sa Secretary of Health. Okay? So ganun po 'yon. The next one is, okay, he shall possess an annual up-to-date certificate secured from the department. Medyo may kunting ano tayo diyan, no? May kunting issue tayo diyan kasi sabi nga rito, sabi nga ng ano, ito ay yung context nito 2010, yeah, wala pa yung ano, pero actually naano na pala yung local government code, no? Na ibaba na because this one, ang patungkol po dito, ang nagmo-monitor po nito at ang nag-implement po nito ay ang local government unit, no? It's either the city hall or the municipal hall, municipal government or the city government does that, no? Sila po yung nag-require po niyan, no?
And then the health certificates, pero sa exam yan ang lalabas na kung may tanong na gano'n, oh, ang mindset pala natin, before I forget, whatever it is we have discussed here, you always stick to the letter of the word. Tama ba 'yon? The intent and letter of the statement, ha? Kung ano 'yon kasi yung mga side comment ko, that's only my personal. Pero yung kung ano nakatala diyan, galing yan sa manual ng DOH, sundin po natin, ha? Oh, yan. For example, yung sabi nga natin possession ng annual na health certificate, no? Huwag niyo i-quote si Mr. Eugenio, sabihin niyo, sabi ni Mr. Eugenio, hindi naman daw yung masyadong tsaka in-implement na din local government unit, no? So, but however, like what I said, gamitan natin ng common sense. No? Kapag ang question, ang context ay patungkol sa local government, then probably pwede mo i-cite 'yon, no? Pero yun nga, at tulad ng sinabi natin dito, ang nire-require lang sa atin, meron tayong annual na health medical certificate na tangan-tangan, no? When we do the massage, when you do the practice of massage. Okay? Ayun. Okay, the health certificate must be clipped visibly in the upper left portion of the uniform worn while working. Ito na naman, tulad sinasabi natin, very clear na naka-indicate sa AO 2010-0034 na naka-clip po sa ating dibdib, no? Yung sa ating uniform, yung ating health certificate na 'yan. Okay? So, yan po yung yan po yung bahagi po ng ating gawain bilang massage therapist wearing that kind of a health certificate. Okay? Yan, ulit na uli, no? Kung maalala ninyo sa PD 856, yung kalinisan ng manggagawa. Binanggit din dito sa AO 2010-0034 because sabi rito, he or she shall wear a clean working garment when attending to clients. Ayan. Okay? So, kailangan malinis yung damit, mabango. Ay, hindi naman kailangan mabango na may perfume, pero ibig sabihin lang nun, talagang hindi ka nanlilimahid. Wala kang amoy o putok na walang naaamoy. Lalo na alam niyo naman siguro na pagka ang gamit mo yung tela ng iyong scrub suit ay Katrina. Alam niyo ba yung Katrina, di ba? Ang ganda ng Katrina kasi wash and wear. Laban mo, madali mo siyang laban, madali mo siyang isampay, matutuyo. Ayan, pwede nang suotin. The problem with the Katrina type of cloth ng scrub suit, madaling mangamoy, no? Kapag madaling mangamoy yung ating kilikili, no? So, yun, kailangan malinis yung ating pananamit. And the next one is he or she shall wash his or her hands thoroughly. Ibig sabihin nun, talagang talagang huhugasan mo maigi yung kamay mo and soap and water and actually and or to no? 70% isopropyl alcohol before and after attending the clients. Ayan. Again, pag dumating sa exam, 70% lumalabas, before and after lumabas, sundin natin po yon. Okay? Yun po yung malinaw na pamantayan ng DOH. Maghugas ng kamay, gamit ang sabon, okay? Sabi nga ng World Health Organization, ng WHO, the universal way of combating to combat the proliferation of disease is by hand washing, no? The universal way daw of containing any form of disease, no, sa pamamagitan ng hugas. How long? Sabi naman ng iba, kasing haba daw na pag ikaw ay umawit ng happy birthday to you. Yan, happy birthday to you. Yan, ganun. Happy birthday to you. Yan. Habang kumakanta ka, dapat makumpleto mo bago mo tigilan. Yan. Ganun po 'yun, no? So, now, the question is, what if 30%? What if 40%? No way, no? Kasi ang linaw ng EO, sabi niya 70% isopropyl alcohol. What about methyl alcohol? What about marami, 'di ba? Maraming klaseng alcohol, pero again, ang sabi ng DOH, isopropyl 70% isopropyl alcohol. Okay? Nothing less, no? Nothing less. Okay. 'Yon, tuloy tayo. Ayan. I think malapit na tayo sa huling bahagi, no, kasi pinag-uusapan na dito yung magkano bang sinasahod ng mga massage therapists. Yeah. Okay.
I skip the portion if you're having your manual with you now. I skip the portion on the career path, no? Kasi parang hindi naman ito masyadong per my experience hindi naman masyado to lumalabas sa examination. Um, Anyway, basahin ko na lang din, no? For our purposes, human resource, ito isang career pathing. Pag sinabing career pathing, yung tahakin ng manggagawa, no, na sa pagmamasay na kung saan siya ay nagkakaroon siya ng paglago, no, ng ayun, no, ng direksyon ng kanyang hanap buhay. Okay? It says here, under sa Human Resource 5.2.1, Human Resource Production, Utilization, Placement, and Development, the committee is hereby mandated to formulate and develop a comprehensive massage therapy program through the continuing massage education program. Okay? So, tungkulin po ito ng CEMT na magkaroon ng nga ng pagpapatuloy ng pag-angat na pagsulong ng gawain ng nagmamasahe sa pamamagitan ng continuing massage therapy education. So it's a long way off sapagkat hindi naman talaga ito ako sa aking karanasan hindi naman siya talaga na-implement. Pero suffice to say, sabi dito, this should be in coordination with accredited, take note, accredited training institutions, accredited training providers, as well as professional organizations. Okay? The program should include a valid assessment of career performance and potential to upgrade the level of skills of massage therapists in the country so as not limited to the areas of performing massage procedures as been or as may be determined by the committee. Okay. So, malinaw po sa career pathing, tungkulin po ng CMT sa pamamagitan ng CMTE na magkaroon ng ganitong direksyon. Next, salary and compensation. Dito na tayo sa 5.2.2. Sabi po, let's take a look. Okay. The minimum base pay, ayan, ito naman po ay, like what I said, sundin lang natin po ito, wag natin po i-apply yung, kasi pagdating na exam, by the way ha, careful tayo na mamaya ini-inject natin yung ating personal namang opinion and that influences our answers, in giving answers, medyo delikado po yon, no? Kasi ito ay guide lang ng DOH at hindi po pwede na i-insert natin yung mindset natin na tayo ay iba yung ginagawa natin. No? Halimbawa, when it comes to the salary and compensation, alam naman natin na malinaw naman po yun, di ba? Normally sa atin, piecemeal basis, yung tawag po no? Per piece, kung ilan ang namasahe mo, may mga commission. Although some spas that I know, talagang may mga fixed salary sila na iba-iba yung mga compensation. Nevertheless, pag-aralan natin yan kung ano naman yung minumungkahi ng AO 2010-0034. Okay. Sabi rito, the minimum base pay of licensed massage therapists shall not be lower than the prescribed minimum wage by the Department of Labor and Employment. Okay? Linawin ko ha. So kinakailangan dito according to 5.2.2 ng AO 2010-0034 na ang pinaka base pay daw ng ating mga manggagawa ay ayon po sa itinadhana ba 'yon? Itinalaga ng ating pong DOLE, no, ng Department of Labor and Employment. Okay? This is to enhance the general welfare, commitment to service, and professionalism of massage therapists who are working in massage clinics, sauna baths, sauna establishments, training institutions, and years irrelevant to the practice of the profession. Salaries of licensed massage therapists working in small massage spa or massage, no? Kasi parlor ang ginamit po dito. Um, shall be in accordance with the number of clients per month as per agreement between the employer and the massage therapist. Okay. Dito medyo lusot na yung karamihan sa atin. Kasi yung una, base ito sa DOLE minimum wage. Okay? DOLE minimum wage. Kaso lang mayroong qualification no na nakapaloob sa na to provision na ito na nagsasabi depende yan sa agreement ng employer at ng nagmamasahe. Ayan. Okay? Kaya dyan na pumapalo ngayon yung
yung 30%, 30-70, 60-40, yung mga ganun, no? Pwedeng 30-70 pero mayroong rice, mayroong food, may allowance, mayroong ganun, may transportation. Yeah, depende yan, no? Depende yan sa setup. Hindi naman ano nun, hindi naman pinakikialaman na ng DOH. Basta for as long as mayroon pong agreement. Now, gusto kong linawin para lalo na sa mga kasamahan natin na nandito ngayon. Dali what time is it now? Okay, 1 o'clock na bala. Para sa mga kasama natin ng mga spa owners, mas maigi when you make things like this, you make sure that the agreement is done in writing. Never, ever fall victim doon sa mga verbal agreement lang. Why? Kasi pagka nagka-problema sa dole, talo kayo kasi wala kayong written agreement na pinapirmahan doon sa mga kasamahan po ninyo. No? So, importante po yon. Okay? So, yun na lang po. Actually, nasa end part na po tayo. Mabilisan lang po. Babasahan ko yung section 6. No? Yun itong pinakahuli ng AO 2010-0034 na nagsasabi, functions and responsibilities of the regional director. Okay? So, ano yung gawain ng regional director? The regional director, this is the Calabarzon, Mimarupa, NCR, CSD 1, 2, 3, 4, 5, tapos yung SOCSARGEN and things like those, no? Ang trabaho ng regional director is to act on the renewal of certificate of registration of massage therapist through the if it is RB. Sa manual, it's HRDU. Wala na po yan. Huwag niyo pong gamitin po yan kasi sa katunayan ngayon is the Health Facility Services Regulatory Bureau ang nangangasiwa patungkol dito. Submit the list of renewed license of Massage Therapy Committee every last quarter of the year. Trabaho ipo ng Regional Director. Ang sumunod po, recommend to the Secretary of Health to the committee the suspension or revocation of certificate of registration of airing massage therapist. No? Kapag ka mayroong complaint at proven na kayo ay guilty of this complaint, ang regional director ang siya magre-recommend ng action doon sa Committee of Health, Committee of Examiners for Massage Therapy to be signed by the Secretary of Health. Okay. So, ayun po ang kanyang gawain. Ang Section 7 is the penal provision. So, may mga violation dito. Sabi nga dito, kapag binago nyo at hindi nyo sinunod, may mga karampatang mga parusa ang kagawaran ng pangkalusugan. And then, all massage therapists and other personnel who shall violate the provision of PD 856, malinaw pa rin yung PD 856 at saka yung IRR, will be again punishable by the revocation of or suspension of license or shall be prosecuted under the section 103 PD 856 ng Code on Sanitation of the Philippines. Okay. Ayan. So tuloy tayo ng konti. Yan. Okay, panghuli, yung separability clause. In the event of any rule, section, paragraph of these implementing rules and regulations is declared invalid for other reason, the other provision therefore thereof shall not be affected immediately. Kapag may provision na affected na mga panibagong mga panuntunan na nilabas ng kagawan ng pangkalusugan, the rest stands as is. Hindi po sila magagalaw. Okay, Section 9, repealing clause, sabi rito, all rules and regulations which are inconsistent with the provisions of these implementing rules and regulations or the IRR are hereby repealed or amended accordingly, as thus amended, all other provisions of this AO still stands effect. Okay? And Section 10, ito na yung pinakahuli. These rules and regulations shall take effect 15 days from the date of publication in the official gazette or newspaper of general circulation. Okay, yan po. At ang pumirma po ng AO 2010-0034, huwag niyong kalilimutan, walang iba kung hindi si former Health Secretary Dr. Enrique T. Una. No? Siya po ang pumirma ng AO na ito. Okay. So, ayun po, dito po nagtatapos yung ating pong discussion on AO 2010-0034. At tandaan nyo po, tanungin ko na lang po kayo, would you like to have the unit test tomorrow or you would like to have a break tomorrow? And then, bago tayo, we'll have a break tomorrow, Tuesday, Wednesday, yung inyong unit test. Which one do you like to for us to do?
Sige. Taas ang kamay yung gusto magsalita. Ayan, si Angeline. Okay, and go ahead, ma'am. Sir Bench, sa Yes. Wednesday na lang po. So Para Wednesday. makapag-review kami bukas. O kasi O sa graded ito. akin lang po. Hindi na to ano ha. Wala nang ano to. Importante talaga magte-take kayo. Kasi once na hindi kayo nakapag-take, wala na. Zero na kayo automatic nun. Okay? Sige, anyone else? Si Virgie. Virg, anong gusto mo? Type mo bukas na tayo mag-unit test na graded. Sir, opo sir, bukas na lang po sir para makapaghanda po. Bukas ka. Yung si Angeline sa Wednesday. Ay, hindi So, po, what I mean Wednesday, I'm sorry, Wednesday po, Wednesday. ah, Sir, nandito na yung aking anong tawag dito sir? ano? Certified true copy ng aking diploma. Praise God. Iniyak-iyak ko talaga to sir kasi hindi nila ako binibigyan pero Praise. papadala ko na bukas sir. Ah, Ayusin ko lahat ngayon. Yan, congratulations, Virgie. Okay, Yes. so dalawa na. Sige, I need another comment from you. Si Rose, gusto mo bukas o si Cherry Ann? Wednesday. Cherry Ann, sandali. Go ahead, Cherry. Sir, Wednesday na lang po. Wednesday. Sandali ha. Sandali, may kausap lang tayo na importante. For a while. Sandali. Hello, ma'am. Okay, class, that will be all for today. I think karamihan naman yung gusto niyo sa Wednesday. So we'll have a break tomorrow. We'll have no class tomorrow. We'll have a short break tomorrow, one day for you to review. And then I'll get back to you on Wednesday for our 50 item na graded, first unit test na graded. Okay, so that will be all. God bless. See you on Wednesday. Salamat, Sir Study well, ha? Bench. Aral na mabuti. Ang ating Opo. coverage, by the way, is the whole of the module on the massage application. Massage practice, I should say. Massage practice. Okay? So bye. God bless. Thank Okay, you. sir. Bye.